along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Alright, so magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong magkakaroon ng ating Our Daily Words of Encouragement ngayon pong June 19 ng Friday. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga banal, pagpalain niyo po muli ang aming pag-aaralan ng inyong salita. Kayo pong mag-bless sa lahat ng nakikinig. Ay ma-encourage sila at matuto muli sa inyong salita. At patawad din po sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Kung aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Dito po muna tayo sa Ephesians chapter 6 verses 10 hanggang 20 po. Bible says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord," yan po ang pamagat natin, "and in the power of His might, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak." Yan po ang ating text, mga kapatid, sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 20. At ito po ay ine-encourage si Apostle Pablo, yung church po dito sa Ephesus, na they should take the whole armor of God. Kaya nga sabi niya, "Be strong in the Lord and in the power of His might." Alright? So yan po ang ating pamagat ngayong gabing ito, sapagkat bakit ine-encourage ni Apostle Pablo yung mga believers dito po sa Ephesus, sapagkat po talagang malakas ang impluensya ng world system. Malakas ang dito sa Ephesus po kasi ay andyan ang mga idolatry, yung si Goddess Diana na tinatawag, yung fertility god, at talagang kumbaga malakas ang impluensya ng sanlibutan, idolatry at iba-iba pa na mga pangyayari dyan sa lugar na yan. Ganun pa man, kaya sabi ni Apostle Pablo, "I put on the whole armor of God." Yan po, verse number 11. Ano yung full armor of God? Makikita po natin mamaya. Para, sabi niya, that you may be able to stand, para kayo ay makatayo sa lahat against the wiles of the devil. Yung wiles po, yung kumbaga influence ng diablo. Kaya nga malakas. Kaya sabi ni Paul sa mga believers dito, para hindi kayo ma-influencean, para makatayo kayo against the wiles of the devils, you need to put on the whole armor of God. Bakit? Kasi sabi diyan, verse 12, "We wrestle not against flesh and blood." Hindi po natin kaaway yung kapwa nating tao, hindi mo kaaway yung asawa mo, hindi mo kaaway yung kapitbahay mo, hindi mo kaaway ang gobyerno, senado, kongreso, hindi natin kaaway ang sino man. Because the Bible says we wrestle not against flesh and blood.
Alright? But against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, spiritual wickedness in high places, walang iba, kundi ang dyablo. At saka yung mga ginagamit niya para mag-impluensya ng masasama. Kaya sabi ni Paul, put on the whole armor of God. Be strong in the Lord. So, anong sabi niya? Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand against the evil day, and having done all, to stand. Sabi ni Paul. Alright? So, una po na armor of God, sabi ng Bible, your loins girt about with truth. Alright? So, katotohanan. Pag sinabing loins girt, kung hindi ako nagkakamali dyan, yung sinturon. Ano ho? So, dapat meron kang loins girt na katotohanan. Alam po natin, walang ibang totoo, kundi ang salita ng Diyos. The truth shall set you free. And also the Lord Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Ano ho? Kung nasa atin ang Panginoon, at nasa atin ang salita ng Diyos, meron kang loins girt, oho, ng katotohanan. Alright? But, at hindi lang yan, sabi ng Bible, and having all on the breastplate of righteousness. Dito po sa harap yan, breastplate of righteousness. Sabihin, dapat tayo po ay matuwid na mumuhay according sa kagustuhan ng Panginoon. Alright, hindi na po dapat tayo na impluensya ng bisyo, alak, sigarilyo, drugs, marijuana, or anuman dyan na klaseng ng kasalanan na nag-i-influence, kundi dapat meron tayong breastplate, baluti ng katuwiran ng Diyos sa atin. Ho. Kasi kung tayo gagawa pa rin ng kasalanan, makakapasok po ang dyablo sa atin, wala tayong defense. Kundi, imbes na dapat madepensahan natin siya, hindi makapasok ang dyablo, dahil sa pinapractice po natin yung worldly things, ay nandyan na po pala siya sa loob natin. Hindi po natin pwedeng matatalo po tayo ho. At kinakailangan breastplate of righteousness, maging matuwid po tayo. Alright? Kung anong kalooban ng Diyos, yun ang gawin natin. Oho, malayo sa kasalanan, malayo sa barakadang hindi maganda, at malayo sa anumang sistema ng salibutan. Kaya meron pong kuman ng Diyos sa atin na be separate, saith the Lord. Lumayo po tayo ho sa alam natin masamang impluensya na makakasira sa ating pamilya. Hindi po natin pwedeng paintulutan na ang dyablo sirain ang ating pamilya. So, kinakailangan pong dala-dala po natin ang breastplate na yan. Right? And feet shod with the preparation of the gospel of peace. Yung feet shod po ay dito po sa paa. Ano ho? At boots. Alright? So, feet shod with the preparation of the gospel of peace. So, kinakailangan din po nagdadala tayo ho ng kaligtasan ng Panginoon, ng ebanghelyo niya sa ibang tao. In other words, yung paa natin dapat pumupunta sa mga tao na nagsusulwining po tayo. Offense natin po yan eh. Hindi lang po breastplate, hindi lang po yung truth, belt. Kinakailangan, yun po ay defensive. Pero meron ding offense. Hindi lang po, ang battle po ay hindi lang defense. Kasi kung panay defense, matatalo po tayo. Ho, may offense din. Ano yan? The gospel of peace. So, kinakailangan tayo po ay soul winner, kinakailangan tayo po ay nagdadala ng ebanghelyong Panginoon para maraming maligtas na kaluluho. And pag yan ang ginagawa natin, yan po ang mag-guide sa atin gumawa pa ng ibang kalooban ng Diyos. Yung gospel of peace. Right? So, kung may ginagawa kang kalooban ng Diyos, sigurado kung hindi ka gagawa ng hindi kalooban ng Diyos. So, itong gospel of peace po, yan po ang magdadala po sa atin sa mga kalooban pa ng Diyos. Di ba? And the Bible says, above all, verse 16, taking the shield of faith. Yun. Defense naman po. Shield of faith. May pananampalataya tayo sa Diyos. Alright? Kasi po pag nawala yung pananampalataya natin sa Diyos, mawawalan po tayo ng shield. Pagka nag-backside ka pa, sinisi mo pa ang Diyos, lumayo ka pa sa Diyos, nag-backside ka pa, wala na. Wala ka ng shield.
And alam niyo po yung taong sa mga soldier po ng mga Israelites nung araw, ang kanilang baluti lang po ay nasa harap. Ano po? May helmet, may breastplate, may shield. Pag tumalikod ka po nung araw, wala na. So, open na yung likod. Madaling gapiin, madaling tirahin. So, pagkat walang kasi-shield ang likod kaya hindi po tayo pwedeng umatras. Kasi pag umatras ka, walang baluti sa likod, walang ka-shield. Shield, no? Madali kang tamaan ng pana or ng sword, ano man dyan. Kaya wala po tayong ibang choice kundi lumaban paharap. Diba? Merong shield of faith. So, may, kumbaga, siguradong mananalo po tayo kasama ang Diyos kung paabante, kung paharap. Alright? Ang ating pong laban. Kasi kung tumalikod ka na, wala ka ng kalasag sa likod, papanain ka or titirahin ka ng sword o ano pa man, matatalo tayo. Ho. So, kaya nga meron tayong shield of faith. Hindi dapat po nawawala yung faith natin sa Diyos kung di nag-i-increase. Katulad ng mga disciple nung araw, ang kanilang panalangin, Lord, increase our faith. Yan po dapat yung paano pa tumaas ang ating pananampalataya at paano pa tayo titibay sa Diyos. Paano pa natin siya makikilala, mailalapit ang sarili natin, paano pa natin ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos sa atin sa araw-araw. Dapat tumataas po ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, shield of faith, wherewith we shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Yung quench, para tumigil lahat ng fiery darts. Yung dart, parang ganun, ang tawag doon. So, binubulseye. Diba? So, ganun din po tayo ho. Para hindi tayo tamaan, meron tayong shield na tinatawag. And take the helmet of salvation. Sabi ng Bible, ano po yung helmet salvation? Dito sa ulo. Diba? So, yun po ay madalas sa mga soldiers po, nagsisave po talaga ang helmet sa kanila. Kahit sa mga construction worker, nagsisave yan Kung may tumama man dyan na anong mabigat na bagay, ho. Right? May helmet of salvation naman po ito, ho. Kinakailangan sigurado tayo sa langit talaga tayo pupunta. Kinakailangan ligtas po tayo, ho. Kinakailangan ay tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Dahil ang Panginoong Jesucristo lang po ang nagliligtas sa tao. Hindi relihiyon, hindi po good works, hindi po religious leader, hindi po baptism or ano man dyan na good works. So, sabi ng Bible, for by grace are you saved through faith, that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Alright, so, biyaya ng Diyos, regalo niya na tinanggap po natin. Yun po, ang kaligtasan. Si Kristo, ang Savior, and siya, kung Savior siya, may dala-dala siyang salvation. So, sampalataya, tanggapin lang siya bilang tagapagligtas, ligtas po. Helmet of salvation. And the Bible says, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kinakailangan po ay yung Word of God, alam natin paano gamitin. Kasi ang sword, kung makikilabang ka, hindi mo naman alam gamitin ang sword, talo ka. So, sword of the Spirit, which is the Word of God. Kinakailangan po na alam natin gamitin ang salita ng Diyos. Sabi ko nga, kung ikaw ay sundalo ng araw, makikilabang ka, hindi mo naman alam gamitin yung sword, matatalo ka. Kinakailangan, alam din po natin gamitin ang sword of the Spirit, yung sandata natin. Ano yun? Word of God. So, kung may mga, halimbawa, pupunta sa'yo, sasalwiningan ka, o magsishare sila ng pananampalataya nila, dapat alam mong i-defend ang salita ng Diyos. Diba? Dapat alam mong gamitin ang salita ng Diyos. Ay, mag-aaway kayo ng asawa mo. Dapat alam mong gamitin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Paano masolve ang problema, di ba? Hindi yung awayin mo, sigawan mo, iwanan mo, suntukin mo, o ano pa man dyan. Hindi po solusyon ang away. Hindi po solusyon ang alak sa problema. Hindi po solusyon ang backslide at mag-quit sa gawain ng Panginoon pag may problema ka. Kinakailangan lang po, alam natin gamitin ang salita ng Diyos sa mga hamon ng buhay. Alright? Sa mga problema natin sa buhay. Kasi ang Biblia, andyan po lahat ng solusyon Oho, andyan po lahat ang kailangan natin. Sandata.
para manalo po tayo sa laban na ito. Kasi kahit may salita tayo ng Diyos, nakikinig tayo ho, anong salita ng Diyos, linggo-linggo ho, Thursday prayer meeting or ano pa man dyan, conferences, pero hindi mo alam gamitin ang salita ng Diyos. Para kang para kang tawag doon, para kang may malakas na armas sa gera, hindi mo naman alam gamitin. Oho. So kahit malakas ang armas mo, hindi mo alam gamitin, talo ka. Diba? Oho. So kinakailangan po para manalo tayo sa laban na ito, sa lahat ng atake ng Diablo, alam natin gamitin ang salita ng Diyos. Alam mong i-apply yung humility, yung patience, yung courage, yung long suffering, yung love, yung joy, yung peace, meekness, temperance, at iba-iba pa. So kinakailangan po, alam natin gamitin ang salita ng Diyos. Alright? So sabi ng verse 18, praying all with all prayer with supplication in the Spirit, and watching thereunto all perseverance and supplication for the same. Kinakailangan po tayong mapanalanginin sa araw-araw dahil po, sabi ko nga, malakas ang impluensya ng sanlibutan, ng si Satanas, at maraming mga, kumbaga, masasama sa libutan. Kinakailangan mong manalangin. Pwede kang madisgrasya, pwede kang makipag-away, pwede kang maggalitin kanila, galitin kanila. So, kinakailangan mapanalanginin po tayo ho. And, diba? Kanina nagbiyahe po kami from Batak to Candon. So kinakailangan mapanalanginin ka. Nakita ko ang Panginoon talaga, yung mga pangyayari sa kalsada. Nakita ko na naman ng protection ng Diyos sa amin. And sa sasakyan din. So kaya napakaganda ho. And kinakailangan lang pong tayo po ay mapanalanginin mga kapatid. Yan po ang ating mensahe ngayong gabi sa ating pong our daily words of encouragement. Be strong in the Lord. Put on the whole armor of God. Meron tayong helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, sword of the Spirit, feet shod with the preparation of the gospel of peace, loins girt about with truth, belt. Diba? Kumpleto. Oho. Kumpleto po. Kaya nga, if you are on the Lord's side, you are always on the winning side. Diba? So, Satan is the defeated foe. We can overcome the world and the devil because Jesus said, I overcome already the world. So, if you are on the Lord's side, you are on the winning side. Panalo na po tayo. We are overcomers. So, kinakailangan lang pong i-apply natin. Meron po tayong tinatawag na full armor of God. So, alam natin gamitin yung salita ng Diyos sa panahon ng pangangailangan po. Alright, kahit sa tahanan, di mo kayo na kailangan awayin ang asawa mo or sigawan, kinakailangan mo lang i-apply yung salita ng Diyos. Tayo pong manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo sa aming buhay lahat ng ito, naway nag-remind that we need to put on the whole armor of God. Salamat po, bless niyo po lahat ng makikinig, sampo ng kanilang pamilya, at naway maging malusog sila, malakas, patuloy na may panalo ang lahat ng laban sa buhay. Salamat po, ito pong aking dalangin. Pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. At dyan sa South Korea live, Brother Rico, magandang gabi sa iyo dyan. Brother Danny Ringor. And dyan sa nasa Pangasinan po pala kayo ho. At magandang gabi, Sister Ella. And nasa Batak po kami nung Wednesday, naki-prayer meeting. Diyan din po si Kuya Hans dyan sa Bulacan, magandang gabi, si Gia at si Hiraya at si Monmon live watching from Bulacan. God bless you, Kuya Hans, and Daddy Albert dyan sa Pangasinan, Mangaldan, at Mami Helen, at God bless you po. At babiyahe po ulit sila sa Martes dito sa Candon dahil may follow-up check-up po dyan sa hospital, and let's pray for their health. Mga Mark Anthony Silak dyan sa Batak po, at kasalukuyan nag-iihaw-ihaw po yan dyan sa Riverside, Empanadaan, Batak City. Ganun din po sa mga nanonood pa po, live or replay dyan sa Abra, dyan sa Pampanga, dyan sa iba-ibang bahagi ng Asia at sa Amerika. God bless you po. At see you in the next episode of our Daily Words of Encouragement. And this program po ay purposely to encourage one another dahil po maaaring dumadaan po tayo ng discouragement the whole day. Nais ko lang pong ma-encourage po kayo bago matulog, at least masarap po
ang tulog ng bawat isa. Na meron palang salita ng Diyos na pwedeng mag-fire up, mag-motivate, mag-encourage sa atin kahit dumadaan po tayo sa lahat ng discouragement. Alright, so magandang gabi. Nana Tessie din po at i-replay mo na lang na nalpas kami. Alright, so God bless you, Tata Nana Tessie. Mother ko po yan, pag-pray po natin siya sapagkat may cyst po siya sa kidney, left kidney. Tata Lito, magandang gabi sa inyo dyan sa Batak City. Alright, so amen Kuya Hans. God bless you po. God bless you. See you on the next episode of Our Daily Words of Encouragement. God bless you all. I love you all. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.